Alam nyo ang lalaki, pagdating sa mga messages, chat or mga text, diyan niya ipinapakita na interesado siya sa babae. So bilang babae, dapat alam mo kung paano mo i-text or i-chat ang lalaki na yan. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga messaging habits na gawin mo para mamiss ka ng sobra-sobra ng lalaki. So, kung ikaw ay may manliligaw, kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito yung mga dapat mong gawin. Tandaan mo ang mga ito para mas mahuhumaling sa'yo ang lalaki na yan. So, without further ado, so, ating aalamin ang mga dapat mong gawin sa mga messaging, mga text, or mga chats para mas lalong mamimiss ka ng lalaki. Number 1, ito, chill ka lang. Alam mo, sa mga text or mga chats na yan, yan yung way ngayon para magbasahan ng instant messages, di ba? So, mabilisan yan, mabilisan talaga. Dapat huwag masyadong madrama. Ayaw na ayaw ng lalaki yung kapag nag-uusap kayo dyan sa messaging apps, ay puro ka drama. Dapat happy lang, di ba? Kung may pinagdadaanan ka, hindi yan ang tamang platform or tamang ways ng pagsasabi mo ng iyong mga pinagdadaanan. Tawagan mo na lang siya para mas malinaw yung usapan. Pero dyan sa mga text at chat, chill lang, chill. Happy lang, di ba? Yan po ang number 1. Number 2, eto, yung huwag kang mauna. Di ba? Kapag ipinagkakait mo ang isang bagay sa isang tao, ay talagang hahanapin niya yan. Talagang parang nanggigigil siya. Gustong-gusto na niyang makita. Gustong-gusto niyang makamit yung bagay na yon. Ganon din sa mga text at mga chat. Kaya magtiis-tiis ka. Antayin mo lang at mamaya magte-text din yan. Di ba? Kasi ang mga lalaki talagang ipinanganak yan para i-pursue ang mga katulad nyo mga babae. Kaya magtiis ka. Kung talagang gustong-gusto mo na siyang makausap, talagang miss na miss mo na siya, pigilan mo muna ng konti, okay? At mamaya, siguradong magte-text na yan sa'yo, di ba? Kasi ang lalaki, kapag lagi-lagi mo siyang inuunahan, naku, magiging relax na yan. Magpapakampante na yan. Alam mo ang mangyayari dyan? Siya na ang mag-aantay lagi sa'yo. Hindi na yan magme-message sa'yo kasi nasanay na siya sa mga ginagawa mo na lagi-lagi na lang ikaw ang nangungunang, nangungumusta, nagte-text sa kanya. So, magpigil ka, okay? Hindi rin yan makakatiis. Kung nagtitiisan kayong dalawa, ang lalaki talagang mauuna yan at mauunang mag-open up sa'yo. So, antay-antay lang, okay? Number 2. Number 3. Huwag na huwag kang magbababad. O, di ba? Di ba, uso ngayon yung talagang kapag nag-uusap kayo, nagpapalitan kayo ng text, talagang umaabot yan ng minsan 1 oras, 2 oras, minsan huyat na kayong dalawa dahil sa mga ganyan. Pero huwag lagi-laging ganon, okay? Okay na siguro yung 30 minutes maximum, okay na yun. Kasi alam mo, kadalasan kapag napakahaba na yung usapan nyo, kung ano-ano na yung mga napapag-usapan nyo. So minsan, yung mga dapat hindi napag-usapan, lumalabas na at kung ano-ano na yung mga pinag-uusapan nyo. Kaya minsan, humahantong na sa pag-aaway. Bakit may away? Kasi nga, nagkakalabasan na ng kung mga sikreto nyong dalawa, nagkakatanungan na ng mga personal na mga katanungan, di ba? Ang lalaki, nagsasawa rin yan. Baka dumating yung point na maboboring na siya. Kasi sa mga pinagsasabi niyo, paulit-ulit na lang, di ba? Baka magsawa na siya at baka tumigil na siya. Tamad na siyang mag-reply. O, di ba? So, ang gawin mo dyan, dapat control. May limit din kayo, may sinusunod din kayo na time frame. Number 3. Number 4, eto, yung huwag kang mag-text ng sobrang pagkahaba-haba-haba-haba. Ang lalaki, walang tiyaga sa mga ganyan yung magbabasa ng sobrang haba na mga messages. Kasi ang text naman talaga ginawa yan para sa mabilisang palitan ng mga mensahe. Kaya dapat dyan, mga may iksi, mga brief na messages. Kung ang hahaba ng mga messages mo, hindi na binabasa ng lalaki yan. Tamad yan magbasa. Resume ba yan? O di ba? Resignation letter ba yan? Huwag na huwag mong gawin yan. Baka bumaba pa ang pagtingin niya sa'yo. Kasi ang dating mo, para kang sobrang needy, parang sobrang demanding ang dating mo. Kung ganun ang ginagawa mo, itigil mo na. Ayaw ng lalaki ang ganyan. At saka hindi niya babasahin yan. Maiinis pa lalo yung lalaki kapag ganyan ang hahaba ng mga mensahe mo.
Number 4. Number 5. Ito, kabaliktaran naman ito ng sobrang haba. Ito naman yung mga text na sobrang iksi naman. Yung mga style ng mga jeje, di ba? Yung pag binasa mo, parang hindi mo pa siya maintindihan. At yung mga sobrang iksi na walang kwentang mga text or messages, di ba? Yung mema lang, di ba? Mema sabi lang na hindi siya nagre-reply. Huwag ganon. Mas mainam pa, huwag ka nang mag-reply or sabihin mo may ginagawa ka kung ganyan lang din pala ang i-reply mo or i-chat mo sa kanya. Kasi nakaka-turn off yan, di ba? Babasahin mo ang isang text na walang kakwenta-kwenta, yung parang itinext na hindi pinag-isipan, walang effort, walang feelings, walang dating, di ba? Huwag ganon. So, yan yung iwasan mo. Huwag kang masanay sa ganyan, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa stage pa lang ng ligawan. So, ayan po ang number 5. Number 6, eto, maging abala. Ipakita mo sa lalaki na busy ka, na marami kang pinagkakaabalahan, na marami kang ginagawa. Kasi kapag idle ka or wala ka nang ginagawa sa buhay at yung tipong chat ka ng text sa kanya, ayaw ng lalaki yun. Parang feeling niya masyado ka ng desperada, di ba? Hindi gusto ng lalaki yun. Siguro sa una, nagugustuhan niya. Pero kapag matagal ng ganun, magsasawa yan, di ba? So ipakita mo na ikaw ay isang busy na babae. Huwag na huwag mong ipakita sa lalaki na patay ka sa kanya. Magpakipot ka ng konti. Yan, mga ganyang mga bagay, gustong-gusto ng lalaki yan. Huwag mo lang din sobrahan. Kasi baka naman, kapag ipinakita mo na wala ka ng time sa kanya, naku, sa halip na mas mapabuti ay baka makakasama pa pag nasobrahan naman yun. Okay? So dapat meron pa ring balance, di ba? May balance sa ganyang palitan ng mga messages. Number 6. Number 7. Ito, yung magpa-cute ka. Ito, yung mga gumagamit ng mga emojis, mga GIFs, di ba? Yung mga ganyang mga inilalagay mo sa mga messages mo, may ibang dating yan sa lalaki. Pero pag mo ring sobrahan, hindi yung mayat-maya, ay puro emojis yung sinesend mo sa kanya. Huwag ganun. Medyo tipirin mo rin. Tipid lang din. Kunwari, maganda yung usapan nyo, tapos mag-send ka ng isang cute na emoji na nakaka-inlove, di ba? Send mo ang heart. Yung heart lang na yun, iba na ang dating doon sa lalaki. O, di ba? Promise, malakas ang dating yan sa lalaki. Yan ay gagamitin mo sa tamang timing. Yan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang mga habits na gawin mo para lalong mahumaling sa'yo ang lalaki. Kapag hindi ka niya nakikita, mamimiss at mamimiss ka niya, promise. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.